Simulan po natin ang pakikinig sa salita ng ating Panginoon Diyos sa pagbasa mula sa Galasya Kapitulo 5, talatang 16 hanggang 26. Sinabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkaaway-away, pagseselos, pagkagalit, at kasakiman, pagkakampi, at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyataga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. At ipinangako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masawsamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo. Huwag nating galitin ang isa't isa at huwag rin na tayong mainggit sa isa't isa. Sa mga una nating pag-aaral ng mabuting balita na sinulat ni Pablo para sa mga mananampalataya sa Galasya, ay natutunan na natin ang mga mahalagang katotohanan na ito patungkol sa biyaya ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay natin, kung paano tayo ay nagkaroon ng pananampalataya, kung paano ang ating Panginoon Diyos sa pagkilos ng banal na Espiritu ay tayo ay niligtas sa ating mga kasalanan. Kaya nga po dun sa Kapitulo 3, talatang 13 hanggang 14, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binitay sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamagitan ni Kristo Jesus, sa pamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. May ipinangako ang ating Panginoon Diyos na mararanasan ng lahat ng mayroong pananampalataya. Kaya tayo ay nagkaroon pananampalataya, tandaan po natin. Ito ay una sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng ating Panginoon Diyos at nagkaroon ng bisa ang salita ng Diyos sa atin dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu na dun sa katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos ay makita natin ang katuparan ng pangako ng Diyos sa lumang tipan. Ang pangakong ibinigay ng Diyos kay Abraham ay na kay Kristo Jesus
na sa pamagitan ni Kristo Jesus lamang ay tayo ay mapapabilang dun sa mga tao na masasabi natin na tayo ngayoy mga anak ng Diyos. Tayo ay hindi mga naging anak ng Diyos dahil tayo ay nagdesisyon. Tandaan po natin, ang pagiging anak ng Diyos ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon Diyos na siya ang nagbabago sa ating katauhan, na tayo na dating makasalanan ay binago para maging Kanya. Kaya ano ang natanggap natin mula sa Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu? Sabi nga rin po dun sa ating napag-aralan sa Kapitulo 4, talatang 4 at hanggang 7. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. At maliwanag po sa atin ang katotohanan na ito kung sino ang pinapatukoy dito ni Pablo. Ang ating Panginoong Jesucristo na ipinanganak sa pamagitan ni Birheng Maria upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, na tayo na dati ay nandoon sa kondisyon ng pagiging makasalanan. Alam natin na tayo ay nagkakasala dahil doon sa kautusan na ibinigay ng ating Panginoon Diyos na nagbibigay liwanag sa katotohanan ng mga bagay na ating mga ginagawa sa buhay natin, na makikita natin na karamihan nung panahon na tayo ay alipin pa sa kasalanan ay lumalabag sa kautusan ng ating Panginoon Diyos. Bagamat hindi natin kinikilala ang ating Panginoon Diyos sa estado ng wala pa tayong pananampalataya, ay dahil siya ang Panginoon ng mga Panginoon, ang lahat ng sangkatauhan ay sakop ng kanyang kautusan. At kung hindi natin kinikilala ang kanyang kautusan, sabi nga po, ignorance of the law excuses no one. Sa gayoy, tayo'y maituturing na mga anak ng Diyos. So tayo ay maaaring maging anak ng Diyos sa pamagitan nino? Ni Jesus, na siya ang anak ng Diyos. Mahalaga ang katauhan ng ating Panginoong Jesus, na siya ay isa dun sa persona ng Yahweh Elohim, na ang ating Panginoon Diyos na kanyang ipinakilala ang kanyang sarili, sinabi niya, Ako si Yahweh, ako lang ang Diyos at wala ng iba. At ako na Panginoon na Diyos ay may persona. Ang ibig sabihin ng Diyos na Elohim ay ang ating Panginoong Diyos na siya lamang ang Diyos ay may persona, at si Jesus ay ang ikalawang persona ng ating Panginoon Diyos, ang persona na nagkatawang tao. At gayon din mababasa pa rin natin sa talatang 6 at 7, at dahil kayo'y mga anak ng Diyos, so tayo ay naging anak ng Diyos, hindi dahil tayo ay nagdesisyon. Tayo ay naging anak ng Diyos sapagkat may ginawa ang Diyos at ibinigay ang Diyos, at dun sa pagliligtas ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus sa atin, na siya ang anak ng Diyos na tumutubos sa atin para tayo ay ariing Kanya, ay dun tayo nagiging mga anak ng Diyos. So paano ito? Isinugo niya ang Espiritu na kanyang anak sa ating mga puso, na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Doon lamang nagsisimula ang tipahan ng relasyon natin sa ating Panginoon Diyos kapag sumaatin na ang Espiritu ng ating Panginoon Diyos. Pag sumaatin na ang Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo, pag tayo ay kinatagpo na ng banal na Espiritu. Ginawa na kayo na ng Diyos ng mga anak at hindi na mga alipin. At kung gayoy kayo'y mga tagapagmana niya. Kaya nga po ang sabi ni J.I. Packer,
patungkol dun sa katotohanan ng pagkakaroon po natin ng pananampalataya. Psychologically, faith is our own act. But the theological truth, yung katotohanan sa pag-aaral ng salita ng Diyos, theological truth about it, it is that it is God's work in us. Our faith, our new relationship with God as believers, yung tayo'y mga mananampalataya, and all the divine gifts that are enjoyed within this relationship were all alike secured for us by Jesus' death on the cross. Then sabi rin po rito, for the cross was not an isolated event. It was rather the focal point in God's eternal plan to save His elect. And it ensured and guaranteed first the calling. So tayo ay tinawag sa pamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos na ito ay mapakinggan natin at ito ay naging mabuting balita sapagkat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay naunawaan natin na ang kapangyarihan ng pagliligtas ng ating Panginoon Diyos sa atin ay si Kristo Jesus, ang sentro ng mensahe ng mabuting balita. And then the justification. So, nung tayo ngayon ay nagkaroon ng pananampalataya, tayo ay inari ng Diyos na matuwid. Hindi dahil sa katuwiran na meron tayo o dun sa mga mabubuting gawa natin, kung hindi dahil sa pananampalataya natin na si Jesus ang katuwiran ng Diyos para sa atin. And finally, the glorification. Yung ating kaluwalhatian sa pagdating ng panahon na tayo ay pinabanal ng ganap ng ating Panginoon Diyos para makasama siya sa walang hanggan. Of all for whom specifically and personally Christ died. So yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, nandoon ang kasiguraduhan ng ating kaligtasan sa simula hanggang sa dulo na kung paano tayo ay hinahanda ng ating Panginoon Diyos para sa Kanya, para sa buhay na walang hanggan na kasama natin siya, hindi dahil sa kung ano ang kaya nating gawin para tayo ay makapunta sa langit o para makasama ang Diyos, kung hindi dahil lamang sa ginawa ni Jesucristo para sa atin, para tayo ay mamuhay na kasama ng Diyos sa walang hanggan. At naman ngayon, ang sasagutin nating tanong, mula po dun sa binasa nating talata, ay aalamin naman natin, ano nga ba? Anong uri ng buhay ang gusto ng Diyos para sa mga nakatanggap ng Espiritong ipinangako niya? Paano nga ba na kumikilos ang ating Panginoon Diyos sa buhay natin para tayo ay ihanda niya na makasama natin siya na banal, 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 banal na Diyos na tayo na makasalanan ay inalis ng ating Panginoong Hesus dun sa kondisyon na tayo ay alipin ng kasalanan at tayo ay dinala sa ilalim ng biyaya ng ating Panginoon Diyos na doon sa biyayang iyon ay kumikilos ang banal na Espiritu sa atin para tayo ay baguhin at ganap ang ating pagbabago na tayo ay handa doon sa buhay na walang hanggan, na tayo ay maging tunay na ganap na kwalipikado na makasama ang banal, 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 banal na Diyos. Na ang buhay po natin ngayon pa lamang sa mundong ito, kapag sinabi po natin na tayo ay may pananampalataya, ay buhay na paghahanda para sa buhay na walang hanggan. Kaya uli, ano ang tanong na sasagutin natin ngayong umaga? Anong uri ng buhay ang gusto ng Diyos para sa mga nakatanggap ng Espiritong ipinangako niya? Doon po sa talatang 16 hanggang 18 at 24 ay makikita natin na ang buhay na gusto ng Diyos para sa mga nakatanggap ng Espiritong ipinangako niya ay nilalabanan
ang masamang pagnanasa. So tayo, oo, meron pa rin po tayong mga pagnanasa sa buhay natin. Sa katotohanan, ang salitang pagnanasa ay hindi naman po masama. Ang nagpapasama doon sa kondisyon ng ating nasa ay kung ano ang ating pinagnanasaan. Yung ating bang pinagnanasaan ay mga bagay na tunay na nakaluluwalhati sa Panginoon at mabuti, o yung pinagnanasaan natin ay labag sa kalooban ng Diyos at tayo ay dinadala sa kondisyon ng kasalanan. Kaya nga sabi po sa atin ng mabuting balita, sinabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu, na ito ay maliwanag na pag-uutos na ibinibigay sa atin ng mga tao na pagka sinabi natin, tayo ay born again. Kung tunay tayong born again, kung tunay tayo na nasa sa atin na ang banal na Espiritu at nagsimula ng kumilos para tayo ay baguhin, kaya natin gawin ito, kaya natin sundin ang sinasabi rito sa atin ng salita ng ating Panginoon Diyos sapagkat nasa atin na meron na tayong uri ng pamumuhay at ito ay pamumuhay na naaayon sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa atin at hindi nyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. So ngayon dito ay maliwanag na tayo ay pinalaya sa kasalanan. Ang ating pagnanasa dati na tayo ang hilig natin ay gawin lamang kung ano ang gusto natin, na hindi natin iniintindi kung ano ang kalooban ng Diyos at kautusan ng Diyos. Wala sa ating kaisipan iyon, sapagkat yung ating pagnanasa ay para pasayahin ang ating sarili. Ngunit nung tayo ay ipinanganak muli nang kumilos ang ating Panginoon Diyos, ang unang binago sa atin ay yung kondisyon na wala tayong pagnanasa para sa ating Panginoon Diyos na sundin ang kanyang kalooban, sundin ang kanyang kautusan, sumadinig ang tinig ni Jesus at sumunod kay Jesus. Binago na po. Meron na pong pagbabago sa atin na ang puso natin, ang pinaka-mimithi natin ng higit sa lahat na pinakagusto natin, ang ating Panginoong Hesus, ang makasama siya. Then sabi rin po dito, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Kaya naman kung tayo ay born again na at may pagtutukso para tayo ay mahulog sa kasalanan, alam po natin ito, merong pag-uusig sa atin, sa sarili natin, na parang hindi tayo komportable na gawin yung mga bagay na alam natin na sandali. Itong mga bagay na to na ginagawa ko dati na nagpapasaya sa akin, ay hindi ito naaayon dun sa kung ano ang gusto ng Diyos para sa akin ngayon. So may paglalaban na nangyayari sa sarili natin na ang banal na Espiritu na kumikilos sa atin, ang ninanais para sa atin ay sundin lamang natin ang kalooban ng Diyos at ang kanyang kautusan, na bigyan natin ng pagluluwalhati ang Diyos na ang masasaya sa buhay, ang magiging masaya sa buhay natin una sa lahat ay ang ating Panginoon Diyos. Na nilalabanan natin yung masamang nasa na pasayahin natin ang ating sarili dun sa mga bagay na kasalanan. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. So meron tayong mga nais gawin. At yung ika nga sa kondisyon ng pagiging makasalanan natin, na itong kasalanan ay patuloy na hinahabol tayo. At yung nagtetempt sa atin, yung umuusig sa atin, yung tumutokso sa atin, ang ninanais ay bumalik tayo doon sa dating kondisyon ng buhay natin. Nang
tayo ngayon, napipigilan natin sapagkat alam natin, wala na siyang kapangyarihan sa buhay natin. Inalis na tayo ng ating Panginoon Diyos mula doon sa pagiging alipin ng kasalanan. At tayo ay nandito na sa ilalim ng kaliwanagan at kaluwalhatian ng katuwiran ni Kristo Jesus na inilapat sa atin ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng pananampalataya at paghuhugas ng banal na Espiritu sa buhay natin. Kaya naman ano nga ba talaga ang katotohanan patungkol sa pagkakaroon ng masamang pagnanasa? Ano nga ba ang masamang pagnanasa? At ano yung pagkakaiba nito dun sa pagkakaroon ng tamang pagnanasa? Yung pagnanasa na ito alam natin na kondisyon ng kaisipan natin na nakakaluwalhati sa ating Panginoon Diyos. So isa sa magagandang halimbawa ay yung itinuro ng ating Panginoong Hesukristo patungkol sa pagnanasa. Sa Mateo Kapitulo 5, talatang 27 hanggang 28, mababasa po natin, narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinabi ko sa inyo, ang sino man tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. So dito ay makikita po natin na yung masamang pagnanasa ay nagsisimula doon sa malikot at mapaglaro nating kaisipan. Na ang binibigyan lang nga po natin dito na ehemplo ay yung pagtingin sa babae na kung saan atin ng nagagawa ng kahalayan ang babaeng ito sa kaisipan pa lamang natin. At dun sa kaisipan na ito, sinasabi na ng ating Panginoong Hesukristo ay kasalanan na ito. Kaya ang kasalanan nagsisimula sa ating mga kaisipan, sa ating puso at pagka ito ay ating isinagawa, ay lalong pinalalala yung kondisyon ng ating pagiging makasalanan. Kaya nga, yung pakikipaglaban natin sa pagnanasang ito, sinabi sa atin ng mabuting balita, ay napipigilan na natin ng ating sarili. At paano natin napipigilan? Sapagkat kumikilos na ang banal na Espiritu na nagbibigay na sa atin ng kakayahan para pigilan ang masamang pagnanasa. Sabi nga po ng ESV Study Bible patungkol sa katotohanan ng pagnanasa, lust begins in the heart, the center of a person's identity and will. It is not enough to maintain physical purity alone. One must also guard against engaging mentally in an act of unfaithfulness. Jesus is not adding to Old Testament law, but correctly interpreting it. For even in the 10th commandment, God required purity of heart. So ibig sabihin, yung halimbawa ng ating Panginoong Hesus na pagnanasa ay ito ay nahuhulog na kagad ang isang tao dun sa kasalanan ng pangangalunya. At ganun din, kung nasa kaisipan natin, nung lalong-lalo na nung bata po tayo, na pagka tayo ay napapagalitan ng ating mga magulang at tayo ay nagngingit-ngit ng galit sa ating mga magulang dahil dun sa kanilang pagpapagalit, alam ninyo po, atin na rin sinusuway dun sa pagngingit-ngit pa lamang sa ating mga kaisipan, sa ating puso, yung ikalimang utos. Sapagkat dun sa ikalimang utos, ang nakalagay po ay dapat nating bigyan ng parangal, paggalang ang ating mga magulang. Ngunit dun sa kaisipan pa lang natin, dun sa estado ng pag-iisip natin, nagsisimula na ang ating pagkakasala. May pagnanasa na tayo na nangyayari nung tayo ay pinapagalitan na parang may gusto tayong gawing masama sa mga magulang natin dahil dun sa kanilang ginagawang pagtatama sa atin.
Kaya nga dito ay malinaw mula sa kautusan ng Diyos at sa pagpapaliwanag ni Kristo Jesus kung ano ang masamang pagnanasa na kailangan paglabanan natin mga mananampalataya, na yung mga pagnanasang ito ay yung pagnanasa na hindi nais ng ating Panginoon Diyos na ginagawa natin. Pero nagagawa natin kasi parang nagbibigay ito ng munting kasayahan, panandaliang kasayahan sa atin. Ngunit ito pala ay kasalanan. At ano naman ang kasiguraduhan na malalabanan ng mga mananampalataya ang mga samang pagnanasa? Ay meron po tayong kasiguraduhan kung tayo ay tunay na born again na, yung kalakasan para labanan natin ang masamang pagnanasa ay hindi nagmumula sa atin, kung hindi ay nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Sa liwanag ng salita ng ating Panginoon Diyos ay sinabi, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, kung nasa sa atin na ang banal na Espiritu, ay may pagpapatnubay na ng Diyos sa atin. At itong pagpapatnubay na ito ay 24/7. Mas matindi pa kesa sa 7-Eleven na laging bukas. Ang ating Panginoon Diyos ay baga parang hindi siya nagsasara doon sa pagbabantay sa atin. Wala kayo sa ilalim ng kautusan. Anong ibig sabihin nun? Wala na tayo sa ilalim na kung saan ng kautusan ang nagbibigay liwanag na tayo ay alipin ng kasalanan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan at hindi na tayo pasaway, sapagkat alam natin na yung mga bagay na gusto nating gawin na labag sa kautusan ng Panginoon Diyos ay nababantayan na natin ang ating sarili, sapagkat may nagbabantay sa atin at yung pagbabantay na yon ay pinapatnubayan tayo na parang tayo ay inaakay, na merong humahawak sa ating kamay, na alam natin na pagka tayo ay napapadaan doon sa lugar na kung saan tayo ay magkakasala. Baga parang pagka naiisip ko, pagka ako ay napupunta doon sa mga tinatawag na red light district, doon sa mga kalye na kung saan ay mayroong mga sumisitsit, sumusutsut at nang aakit para ikaw ay mahulog sa pagkakasala. At ang tanong, pagka ikaw ay napapagawi dun sa lugar na iyon, ano ang magpipigil sa iyo? Na parang merong hahatak sa iyo, huwag kang pumuntarya dyan, huwag kang dumaan sa kaling iyan. Yan. Yun ang gawain ng banal na Espiritu sa atin. At ganun din sinabi dun sa talatang 24, at ipinako na sa krus ng mga nakikipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masamang hilig nito. So kung tayo ay may pananampalataya na kung saan, katulad ng pinaliwanag ko nga na pagka yung pananampalataya ay parang yung pandikit na inilalagay ng ating Panginoon Diyos sa katauhan natin para yung katuwiran ni Jesus ang babalot sa atin, na tayo ngayon nakikipag-isa kay Kristo Jesus, na binago na ang ating katauhan. Na yung katauhan natin na dati na ang kondisyon ay gawin kung ano ang gusto natin, yung katauhan ni Kristo Jesus na siya ay tapat sa pagsunod ng kalooban ng Diyos, yun na ngayon ang katauhan natin. Hindi na nagpupunyagi sa atin o magwawagi sa atin yung masamang hilig ng ating laman. Then pangalawa po ay makikita natin na ang buhay na gusto ng Diyos para sa mga nakatanggap ng Espiritong ipinangako niya ay tinatalikuran ang gawa ng laman. Kaya naman dito mababasa po natin dun sa talatang 19 hanggang 20 at talatang 26. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman.
pakikiapid. So ibig sabihin, alam natin, ito ay kasalanan. At pag ginawa natin ito, gawa ng laman ito sapagkat hindi nais ng ating Panginoon Diyos na tayo ay makikiapid. Ibig sabihin, makikipagrelasyon sa mga tao na kung saan ay hindi naman natin sila asawa. Okay? Hindi po ito ibig sabihin ay pagka ikaw ay single at ikay nakipagrelasyon ay hindi ka nakikiapid. Tandaan natin, ang relasyon po na gusto ng ating Panginoon Diyos na kung saan tayo ay nakikipag-isa sa laman ay dapat sa ating asawa lamang. Kahalayan at kalaswaan. Yan, ito. Alam ko, natatandaan ko nung bata pa ako, nung high school ako, bagamat sinasabi ko, born again ako, pero yung mga kaklase ko, nakasakasama ko, ito ang hilig namin. Pero sinasabi ko, born again ako. Yung pala, hindi pa pala talaga ako born again. Yung akala kong pagiging born again ko, ay dahil lamang doon sa maling pag-aakala na dahil tinanggap ko si Kristo Jesus, born again ako. Pero ito pa rin yung kondisyon ng ginagawa ko. Kaya kung ito ang kondisyon ng buhay ko noon, hindi pa ako tunay na born again. Yan. Then, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Naku, tandaan po natin, ang Diyos lamang ang dapat natin sasambahin, wala nang iba. Kaya kung tayo ay nananalangin kung kani-kanino pa, yung pong pinapanalanginan natin at binibigyan natin ng pahalaga na parang ito ay mayroong kakayahan gawin yung kailangan natin sa buhay natin. Diyos-Diyosan po iyon. Then, pangkukulam. Pagkapuot, yung matinding galit, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman. Naku, yung madamot. No? So dito makikita natin pagka-Kristiyano ka pala, hindi ka dapat madamot. No? Pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkakainggit, pagpatay, paglalasing. Naku! Ito, baga parang pagka nakita natin yung mga kaibigan natin, at niyaya tayo dun sa Tagayan. Isang round lang. Yung isang round, naging dalawang round lang. Tapos naging 3, 4, hanggang naging pamorningan na, hanggang sino yung unang bumagsak. No? Wala naman pong masama sa pag-inom, pero maliwanag dito, hindi po tayo dapat maglasing. Walang habas na pagsasaya. Walang habas na pagsasaya na yung buhay mo, ang gusto mo, yung basihan ng iyong kasayahan ay puro happenings. Kaya naman, something happened sa buhay natin. At iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So dito ay makikilala natin, sino nga ba yung anak ng Diyos, mga anak ng Diyos? Sino nga ba ang mga tao na tunay na may pananampalataya kay Jesus at sila ay may buhay na walang hanggan at sila ay biyaheng papuntang langit? At sino naman ang mga tao na kung saan dun sa buhay nila ngayon ay masasabi na natin ay biyaheng papuntang impyerno? Kaya naman totoo ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na malawak ang daan patungo sa kapahamakan, sapagkat dito sa listahang ito ay makikita na kagad natin kung sino-sino yung nandoon sa daan patungong kapahamakan at makipot ang daan patungo sa kaligtasan. At sino itong mga maglalakad dun sa makipot na daan nito? Yung mga tao na may pananampalataya kay Jesus, yung mga tao na sumusunod kay Jesus, yung mga tao na pinaglalabanan na ngayon yung mga gawa ng laman sapagkat sila ay inalis na ng ating Panginoon dun sa gawain na yon para mamuhay, para maglingkod sa ating Panginoon Diyos.
Nandoon na tayo sa makipot na daan. Kaya naman kung tayo ay mananampalataya, hindi po tayo dapat bumabalik doon sa malawak na daan na kung saan ang mga bagay na ginagawa natin ay mga bagay na kung saan ito ang gawain ng mga tao na nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin po ba nito, mga kapatid, na ang kaligtasan po natin ay sa pamagitan ng mabuting gawa? Ay hindi po. Ito po ang sinasabi rito, kung tayo ay niligtas na ng ating Panginoong Hesukristo, na tayo ay meron ng pananampalataya dun sa katotohanan na siya ang Panginoon Diyos tagapagligtas, ang Kristo, ang anak ng Diyos, alam natin po na tayo ay mga tao na hindi na nasa ilalim ng mga ganitong uri ng gawain. Parang pastor, parang sandali. May mga bagay dyan sa mga sinasabi rito na listahan ng kasalanan ay parang nahuhulog pa rin ako. Parang sandali, ibig sabihin ba nun? Hindi na ako doon sa daan patungong langit. Ang kagandahan po ng katotohanan ng kaligtasan, pagka tayo ay niligtas ng ating Panginoon Diyos, oo, may pakikipaglaban na tayo sa kasalanan. Dati hindi tayo nakikipaglaban sa kasalanan. Dati yung mga nakalistang gawaing ito para sa atin ay okay lang. Pero ngayon, pagka tayo'y mananampalataya, nandoon na sa kaisipan natin, alam natin, hindi ito okay. Dati ay maaaring masasabi natin na marami at parang habit sa ating gawin itong mga bagay na ito. Bahagi na ng buhay natin o maaaring bahagi na ng pagkatao natin. Pero ngayon, hindi na ito ang pagkatao natin. Baga ibig sabihin, pinaglalabanan mo na. Oo, maaaring mahulog ka na, pero hindi mahulog sa mga kasalanan ito, pero hindi ito ang pagkatao mo. Alam mo at pagsisisihan mo, merong kalungkutan sa iyo pag nagagawa mo ang mga bagay na ito. Kasi maraming mga tao, alam ninyo po, pagka ginagawa nila yung mga bagay na ito, parang hindi sila nalulungkot. Wala silang takot sa Diyos. Yan. Baga parang sa ibang mga tao, normal na lamang ito. Bahagi na ng kanilang katauhan at buhay ang paggawa ng mga ito. Kaya naman kung yun ang uri ng buhay meron ka at uri ng katauhan, ayun ang sinasabi ngayon ni Pablo. Pero kung hindi yun ang katauhan mo, at iyong pinaglalabanan ang mga nakalistang kasalanan na ito, at ito po ay isa lamang dun sa mga listahang ng mga kasalanan na ibinibigay sa atin ni Pablo. Marami pa pong mga uri ng kasalanan. At ang magpapalawak sa ating kaisipan para malaman natin kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin at hindi dapat nating ginagawa ay yung pagpapalago natin sa pananampalataya natin na mag-aral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Na dun sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos, ang kasiguraduhan para tayo ay sumunod sa ating Panginoon Diyos at talikuran na itong mga ginawang ito ay yung paglilinis na ginawa ng Espiritu sa atin, na alisin tayo dun sa kondisyon na iyon. Natanggalin yung katauhan na yun. Tanggalin yung pagiging alipin natin na gawin ang mga bagay na ito. Kaya naman, dun sa Galacia na pinag-aaralan po natin sa talatang 26, huwag tayong maging palalo. Huwag nating galitin ang isa't isa. Huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Anong ibig sabihin na ito? Kasi madalas pagka tayo ay sinasabi natin, nasa akin na si Kristo at ako ay nakakasigurado na tutulungan ako ng ating Panginoon Diyos. So ngayon, ikaw ang gagawin mo. Hindi ako mahuhulog sa pagkakasala. Ngayon dadaan ka dun sa red light district, hindi ako matutukso ng mga sumusut-sut dito sa kaling ito.
Tapos may sumutsut talaga namang napakaganda. Hindi mo napigilan. Gusto mo siyang makausap, nilapitan mo. At dun sa paglapit mo, hinawakan ka, niyaya ka, pumasok ka doon sa loob. No? Naging palalo ka. Ngayon, ibig sabihin, naging overconfident ka. Dun sa iyong pananampalataya, pwede namang naging maingat ka na yung tukso na lumalapit sa iyo, hindi mo pwedeng kantahan na sabihin sa tukso, "Tukso, layuan mo ako." Lalapit at lalapit ang tukso. Tayo bilang mga Kristiyano kailangan lumayo sa tukso. Iwasan natin ang tukso. Then huwag natin galitin ang isa't isa, huwag natin itulak yung kapwa mananampalataya natin na mahulog sa pagkakasala. At kung may mga taong nagkakasala, huwag natin kainggitan. Kasi baga minsan pagka-Christian na tayo, di ba? Pagka born again na tayo, pag nakita natin yung mga kaibigan natin, pagka nagiinuman ng talagang todo-todong inuman, ng kasayahan sa kainuman, talagang inom till you drop. No? Ibig sabihin, umiinom hanggang hindi titigil sa pag-inom, hanggat hindi talaga parang iba na ang pag-iisip. Huwag nating kainggitan iyon. Kasi alam natin na pagka tayo ay nainggit doon at sumama tayo sa kanila, yung ating kaisipan nawawala sa katinuan. At pagka nawala sa katinuan ng ating kaisipan, doon tayo gumagawa ng samut-saring kasalanan at sasabihin natin, hindi ko alam, nagawa ko pala iyon. Ay wala pong excuse. Dahil ikaw ay dinala mo ang sarili mo doon sapagkat nainggit ka, nagkasala ka. Kaya huwag tayong maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa, huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. So ano ang kasiguraduhan naman na kaya natin talikuran? Ano ang kasiguraduhan na ng pagtalikod ng mga mananampalataya sa mga gawa ng laman? Sa unang Korinto Kapitulo 6, talatang 9 hanggang 11. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Ulitin ko po, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pastor, ano nga ba ang kasiguraduhan na hindi na namin gagawin ang mga bagay na yan na maaring kinahumalingan namin noon bago kami nagkaroon ng pananampalataya? Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal. Ang kasiguraduhan na matatalikuran natin ang kasalanan na ito ay ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Ang Diyos ang siyang katiyakan natin na tayo ay inalis na doon sa mga masamang gawa ng laman. Pinawalang sala na kayo. So yung kung ginawa na natin ito noon, ay hindi na tinitingnan ng ating Panginoon Diyos yung dati nating ginawa. Ang nais ng ating Panginoon Diyos ngayon ay yung tayo ay ganap na kanyang baguhin. So pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So yung kaligtasan natin at kung paano tayong magiging matuwid sa harapan ng Diyos, magiging katanggap-tanggap sa Diyos, mapapatawad sa ating mga kasalanan ay sa pamagitan lang na makilala natin na si Jesus. Ayan po yung liwanag ng talata dito. Ang sinasabi, si Jesus ang Panginoon. Sino si Jesus sa iyo? At maliwanag ba dito sa pagpakilala kay Jesus na siya ang Kristo, yung pangako ng ating Panginoon Diyos na ang Diyos mismo ang siyang magiging tagapagligtas natin, na siya ang Panginoon Diyos tagapagligtas na nagkatawang tao, at sa pamagitan ng Espiritu ng ating Diyos.
Kasi born again ka na. At kung ikaw ay born again, may bago ka ng kalikasan, at dun sa bago mong kalikasan na may pananampalataya ka na kay Jesus, ang susundin mo na sa buhay mo ay hindi kung ano yung gusto mong gawin. Ang susundin na natin at gagawin natin kay kung ano ang ipinagagawa ng ating Panginoon. Yan. Sabi nga po ng Reformation Study Bible sa katotohanan ito, Paul points in that those who do not exhibit the grace of the Spirit in their lives will not take part in God's eternal kingdom. So kung hindi natin ipinapakita na tayo ay pinalaya na dun sa gawang masama at tayo ay magpapatuloy pa rin dun sa gawang masama, alam na dapat natin na pagka tayo ay namatay, wag po tayong magugulat kung saan tayo pupunta. Sapagkat hinanda natin ang ating sarili na pumunta doon sa lugar na kasama natin ang lahat ng mga tao na hindi ginagawa ang kalooban ng Diyos. Hindi namumuhay sa pananampalataya ayon sa katuwiran ni Kristo Jesus. Then, pangatlong punto, at ito po yung huli na ating pag-uusapan ngayon. Ang sabi po dito ay ang buhay na gusto ng Diyos para sa mga nakatanggap ng Espiritong ipinangako niya ay ipamuhay ang bunga ng Espiritu. Ipamuhay ang bunga ng Espiritu. At dito ay makikita natin na may talaan kung ano nga ba ang bungang ito. Isa lamang po ang bunga. At ito ang elemento na kasama ng bunga. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. So ito ay yung ika nga ay binago ng ating Panginoon Diyos para bigyan tayo ng mabuting katauhan. So binago na ang ating katauhan. Tayo ay maibigin na. Meron na tayong kagalakan sa buhay. Meron na tayong kapayapaan. Then, ginawa rin tayo para sa mabubuting gawain na kaya na natin magtiyaga. So may pagtsatsaga na tayo. Meron na tayong kabaitan. Hindi na tayo salbahe. Meron na tayong kabutihan. At yung ating pag-uugali ay binago rin. So meron na po tayong ika nga katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban dito. Ibig sabihin ay hindi tayo ika nga nire-restrict or baga parang pinagbabawalan na gawin ang mga bagay na ito. Binibigyan tayo ng kalayaan na gawin ito ng sobra sa buhay natin. No? Kung meron mang siksik, liglig na umaapaw dapat sa buhay natin, ay dapat itong bunga ng Espiritu na kung saan meron tayong mabuting katauhan, mabubuting gawain, at mabuting pag-uugali. At bigyan po nating pansin itong huling ika nga, pag-uugali, ang pag-uugali ng pagpipigil sa sarili. Sapagkat ang yaman po ng salitang ito at madalas hindi po nabibigyan ng pansin. Sa wikang Ingles, sa ESV Study Bible, isa lamang po itong salitang ito na sa atin, sa wikang Pilipino, pag sinalin, compound na salita siya. Pagpipigil sa sarili. Pinipigilan ang sarili. So, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Krateia. Against such thing, there is no law. So ano itong self-control na ito? Ibig sabihin ba ng pagpipigil sa sarili ay napipigilan mo lang ang sarili mo na magalit? Sapagkat yun ang kadalasan na ikakabit ang salitang ito. Pero yung yaman ng salitang egkrateia, sabi nga po ng lexicon o yung ika nga dictionary ng mga Greek word, to exercise complete
one's desire and action. Kaya di ba nabasa natin kanina na dati hindi natin kayang pigilan ang ating sarili, pero ngayon, napipigilan na tayo na yung ating mga masasamang pagnanasa, napipigilan na natin. So itong pagpipigil na ito ay isang bagay na kung saan ay kaya nating baguhin ang ating katauhan. So to exercise complete over one's desire and action, an adequate rendering of the expression to exercise control may require an idiomatic equivalent. For example, to hold oneself, to command oneself. Nauutusan mo ang sarili mo na gawin kung ano ang dapat gawin. To be a chief of oneself, to make one's heart be obedient, to command one's own desire, to be the master of what one wants, or to say no to one's body. Kaya nga yung yaman ng katotohanan na pagka tayo ay may pagpipigil sa sarili natin, o yung Gregong salita na egkrateia, ang ibig sabihin na kung tayo ay magagalitin, yung galit natin pwede natin pagalitan ng pag-ibig. Kung tayo ay nalulungkot at may mga Kristiyano sasabihin lang, ako'y depressed, sandali. Sapagkat yung banal na espiritu na nagbigay sa atin ng egkrateia, yung lungkot natin, kaya natin paltan ng kagalakan. Ako'y nababalisa, ako'y nag-aalala. Lalong-lalo na dumating naman to si Christine. Kamusta kaya yung mga pamilya ko na malayo sa akin? Pero papaltan yung kabalisaan natin ng kapayapaan. Naiinip ka na, may gusto kang gawin, nayayamot ka. So yung pagkayamot, papaltan ng pagtsatsaga. Yung dati, malupit ka. Pero yan, papaltan ng kabaitan. Ang kasamaan mo, papaltan ng kabutihan. At yung pagiging taksil mo ay papaltan ng katapatan. Kaya mong palitan ng katapatan. Kaya mong paltan ng kabutihan. Kaya mong paltan ng kabaitan. Kaya mong paltan ng katiyagaan. Kaya mong paltan ng kapayapaan, kaya mong paltan ng kagalakan, kaya mong paltan ng pag-ibig, yung dati na masama. Bakit? Kasi nasa iyo ang banal na espiritu nagbibigay sa iyo ng kakayanan na para kontrolin ang iyong sarili at igiya mo sa tama ang buhay mo. Ito ay dahil biniyayaan tayo ng ating Panginoon Diyos ng kanyang presensya. Presensya na kumikilos sa buhay natin para baguhin ang ating katauhan, baguhin ang ating gawain, at baguhin ang ating ugali. So ano naman ang kasiguraduhan na ipamumuhay natin mga mananampalataya ang bunga ng Espiritu? Sabi nga po dun sa talatang 25, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, kung binigyan tayo, ang kasiguraduhan natin na mamumunga natin, maipamumuhay natin ang bunga ng Espiritu ay nasa ating Panginoon Diyos na nagbigay nito. Kung nasa sa atin na ito, hindi natin matatanggihan at sasabihin, hindi mababago ang buhay ko. Kung binigay na sa atin ng ating Panginoon Diyos ito, mababago ang buhay natin. Mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Kaya naman po, dito ay maliwanag sa ating napag-aralan mula sa Galatia Kapitulo 5, talatang 16 hanggang 26, na ang buhay na gusto ng Diyos para sa mga nakatanggap ng Espiritong ipinangako niya ay una, nilalabanan ang masamang pagnanasa. Pangalawa, tinatalikuran ang gawa ng laman. Pangatlo, ipinamumuhay ang banal o ang bunga ng Espiritu. At ano ang kasiguraduhan na ito ay mangyayari sa buhay natin? Ang kasiguraduhan palagi ng mga bagay na ito ay nasa ating Panginoon Diyos, na ipanaranas niya sa atin
ang biyaya ng kanyang pagliligtas sa buhay natin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ito ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. At dito po tayo magwawakas sa talatang ito. Sa Juan Kapitulo 6, talatang 63 hanggang 65. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. So sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon Diyos, kasama ang pagkilos ng banal na Espiritu, nagkakaroon tayo ng buhay. At kung nais natin na maranasan ng mga tao ang pagkakaroon ng bagong buhay, kailangan ay ipangaral at mapakinggan ang pagtuturo ng salita ng ating Panginoon Diyos. At kung tingin mo sa buhay mo, sandali parang wala pa ako ng buhay na ito. The more na kailangan mo na pakinggan ang salita ng ating Panginoon Diyos at biyayaan ka na sa pakinig ng salita niya, ay igawad din niya sa iyo ang kanyang Espiritu. Ngunit may ilan sa inyo hindi sumasampalataya. Alam na ni Jesus buhat pa noon kung sino ang hindi mananalig sa kanya at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Idinugtong pa niya, yan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin maliban ito'y loobin ng Ama. Kaya nga ating ipanalangin ang biyaya ng ating Panginoon Diyos na alam natin na ang tanging makakapagligtas sa atin mula doon sa pagiging alipin sa kasalanan, patay sa kasalanan, tanging ang kapangyarihan lamang ng ating Panginoon Diyos ang makakapag-alis sa atin sa pagiging alipin ng kasalanan. Ang tanging makakapagbigay sa atin ng buhay para tayo na patay sa kasalanan ay magkaroon ng bagong buhay. Na ang kapamaraanang ito ay mangyayari kung ating mararanasan ang kapangyarihan ng kanyang salita at ang kapangyarihan ng kanyang Espiritu na magbibigay sa atin ng bagong buhay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa katotohanan ng inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, para sa mga taong pinagkalooban niyo ng pananampalataya na sa kanila, Panginoon, ay kumilos na ang banal na Espiritu. Kayo, Panginoon, ang patuloy nawa na makilala nila at mapakinggan nila ang inyong tinig at sila'y sumunod at mamuhay sa pananampalataya. Patatagin ang kanilang pananampalataya upang mapaglabanan nila ang kasalanan na tumutokso sa kanila. At ganun din, Panginoon, ang mga tao na wala pang pananampalataya. Nawa, Panginoon, sa pangangaral ng inyong salita ay pagkalooban ninyo, iparanas ninyo ang inyong biyaya, ang biyaya ng inyong pagliligtas na matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. At ito po ang samot dalangin namin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.